So ayan, sa part 4 tayo, doon na sa hindi na siya pumasok ng bonggang-bongga sa salon. So ang dami niyang boka, keme, chemen, root, ganyan, kakarma-karma, ganyan. Ang daming mga text, mga ganyan, mga medyo ano. Pero kung naman, hindi ko naman pinapansin, etc. Whatever, so what. So ano. So ayan, sabi niya, ano niya, yung mga naninira sa kanya, yung mga ka-work niya, ganyan. Sampahan niya ng kaso, whatever. So wala naman siyang maano, kasi siya naman nag-uumpisa ng bonggang-bongga. Ang nangyari ito na guys, yung sinasabi ko sa inyo, for awareness to ng bonggang-bongga. So wala siyang by the way pala guys, nag-ano ako sa kanya, nag-release ako ng COE. So which is yung COE na yun guys. So dito naman sa pag-aaral, dinoktor ko talaga siya. Kasi naman, kahit paano, may tiwala naman, kahit ganun ugali niya, may tiwala naman ako. Saka, yung COE kasi, gagamitin niya, makarelease siya ng ng motor, para makakuha siya ng motor niya. Kasi nga, yung mga ano ngayon, medyo mahigpit na din kasi nga yung mga nagpaparelease ng motor. So ayan, nireleasean ko siya ng bonggang-bonggang, hindi basa-basa COE siya guys ha. Kasi meron akong COE na nirelease na, medyo ano lang siya, hindi siya, parang keme-keme lang. Naku, ayaw nung distributor nung tawag ito, nung motor. So ayan, siyempre kinemerot ko yung siyempre ayan, kasi may name naman tayo, di ba? So ayan, bonggang COE yung big release ko. Di ko alam guys. So ayun na nga. So doon na tayo sa so wala siyang makuhang So, patuloy natin yung kwento doon sa isang kwento. So wala siyang makuha na wala yata siyang na reklamo doon sa mga ka-work niya. Kasi nga siya naman yung laging nangunguna doon sa mga away, ganyan. Parang, ewan ko ba, paranoid niya yata. So yun, pero di ko naman alam, ganyan. Pero mabait naman siya. So ito na nga guys, ako yung nakuhanan niya ng butas ng bonggang-bongga. Yung COE na inano ko, yung ginamit niya doon na pag-release niya ng motor niya guys, and then yung COE na ni-release ko, may copy pa siya noon, and then ipinasa niya, isinabmit niya para maghabla or magsampa ng reklamo sa akin sa SSS. So ayan. So ito naman akong sungir naman ako, siyempre tiwala naman ako sa mga staff ko. So before ba pala, hindi pa naglilibot yung mga SSS sa branch ko guys. Lang sila, naglibot lang siya lately na lang. So hindi siya nakasali doon pero may account ngayon yung yung shop ko sa SSS. So lahat ng staff ko nakalagay talaga doon sila. So ito na nga nangyari. Meron palang hindi siya mga hinulugan nung nag-duty siya sa akin. So yun yung pinabayaran niya sa akin ng bonggang-bongga. Tapos yun na nga nangyari. Ang sabi pa naman niya, pinatawag ako ng SSS. So ayan, tinatawag ko ng SSS, siyempre ganyan. So ayan, nagreklamo siya, and then niya yung benefits niya, ganyan. Hinahabol niya sa akin, which is hindi ko dapat yun, kasi nga, nag-usap na kami before pa siya pumasok sa akin, hindi ko yun sagot. So nagkamali lang ako kasi, hindi ako nagsigurista sa tawag nito sa yung hindi ko binabawas dun sa sahod nila yung panghulog nila monthly. So 5 months lang yata yung nakita ko doon na doon sa account niya nahulog. So ayun. So binayaran natin siya. Pero actually naman sa akin, wala namang problema na humingi sa akin ng ganun. Pero wala namang problema, ang lang sa akin, istro reklamo pa talaga nangyari. Nireklamo pa talaga niya ako. Pero sana, kaya ko naman sana yun na talagang ipaglaban ko talaga yun. Pero ayoko naman kasi ng more gulo, more issue, more chika. So, binayaran na lang natin siya. So, ayun na nga. Sinabi pa niya sa akin dun sa mismong SSS. Kung siya daw magiging employer, hindi daw niya ganun. Mga itches mong etc. Sa akin, wala namang problema. Tapos ito pa. So, pa siya sa dolly sa akin. So, buti na lang, yung mga kita niya, is nandun pa yung record. So, I think, wala naman ako sa dolly. Kasi nga, tama naman yung pasahod ko sa kanya. Sobra-sobra pa nga. Aloka siya. So, ayan. 60-40. Diyos ko, ang laki kaya ng kita niya sa akin. Kung sama total ng bonggang-bongga. And then naman sa pagsisante, sabi nga niya, siya mismo nag-alis. Hindi siya sinisantik. So, okay. So, ganyan. So, actually naman, kung naman kami, so, ayan, lahat ng staff ko, makakapagpatunay kung bakit siya, umalis sa salon. At anong klaseng meron siyang ugali. Ganyan. So by the way, so ayun, sinagot ko yung yung SSS niya. Wala naman problema sa akin yun. Kasi unang-una, makakatulong yun sa kanya. So ayan, hindi natin yan babalik din naman yung yung na yun. Ang di ko lang gusto, at ang napag-usapan na to na hindi ko dapat yung sagot, pero
inano niya pa rin sa akin. Ayun. Pero walang problema sa akin, yung carry lang naman. So, ang inano ko lang kasi, nagreklamo pa talaga siya ng bonggang-bongga kasi wala siyang maano sa akin. Nireport pa niya ako sa SS ng bonggang-bongga. Ginamit niya yung COE ko, patunay yun na nagtrabaho siya sa akin, ganun. Na wala akong binibis na inano, naloka ko. Pero by the way guys, yung mga staff ko ngayon, so nagbibigay lang ako ng konting share sa kanila, kahit malaki yung kinikita nila. So by the way, meron akong buwanan guys. Sa mga buwanan ko pala guys, sinasagot ko talaga lahat ng kanilang benefits, Yun dun talaga sa 64, hindi talaga ako nasagot. So, nagbibigay din naman ako konti, ganyan. So, ayan. Hope nakatulong tong video na to. So, hanggang dito na lang yung aking vlog. So, thank you so much. Hope nakatulong po to. Lalong-lalo sa mga owners, magbi-business, small business, whatever business you have it all. So, ayan. Bye, guys. See you on my next video.